May mga krimeng hindi nagsisimula sa galit laban sa mundo sa labas. Sa halip, tahimik itong umuusbong sa loob mismo ng apat na sulok ng isang tahanan. Kapag ang utang, kontrol, emosyonal na pang-aabuso at pakiramdam ng patuloy na pagyurak sa pagkatao ay naipon sa mahabang panahon, sapat na ang isang sandali ng pagkawala ng kontrol upang ang isang minamahal ay maging salarin ng krimen. Ang kasong susuriin natin ngayon ay malinaw at nakakagimbal na patunay nito. Bandang 8:30 ng umaga noong ika-27 ng Hunyo 2019, sa isang tahimik na parke sa lungsod ng Hiratsuka, Japan, isang lalaking nasa edad 40 ang nagsasagawa ng kanyang karaniwang pagja-jogging sa umaga. Habang tumatakbo siya sa landas na malapit sa ilog, napansin ng kanyang mga mata ang isang kakaibang bagay na palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Sa una, hindi niya agad matukoy kung ano iyon. Ngunit nang siya'y lumapit at mas tumingin ng mabuti, tila nanlamig ang kanyang buong katawan sa sindak. Isa pala itong katawan ng isang babae. Walang suot na damit at kapaputol ang mga binti mula sa ibaba ng tuhod. Dahil sa labis na pagkabigla, agad siyang tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad at sinimulan ang masusing pagsusuri sa natagpuang katawan. Sa isinagawang otopsiya, napansin ng mga investigador ang malalalim at kahina-hinalang mga pasa sa leeg ng biktima. Malinaw nitong ipinahiwatig na hindi ito isang aksidente kundi isang sinadyang pagkitil ng buhay. Gayunpaman, sa mismong lugar ng insidente, walang natagpo ang anumang personal na gamit, dokumento ng pagkakakilanlan o kahit anong palatandaan na makakatulong upang makilala ang biktima. Bukod pa rito, wala ring bakas ng iba pang bahagi ng katawan. Matapos matanggap ang ulat, agad na naglunsad ang pulisya ng malawakang operasyon sa paghahanap. Humingi sila ng tulong at kooperasyon mula sa iba't ibang sektor, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga mangingisdang regular na nangingisda sa nasabing katubigan. Hindi lamang sa tabing ilog nakatuon ang investigasyon. Mismong ang mga investigador ay nagsuot ng diving gear at sumisid sa malabong tubig upang halugugin ang ilalim ng ilog. Subalit, sa kabila ng buong araw na walang humpay na pagsisikap, wala pa ring anumang bagong ebidensyang natagpuan. Ngunit pagsapit ng gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa takbo ng kaso. Isang lalaki ang pumasok sa estasyon ng pulisya, nakapansin-pansing balisa at takot ang kanyang itsura. Siya ay nagpakilalang si Taira Saya, isang 26 na anyos na lalaki na walang anumang kapansin-pansing katangian sa unang tingin. Habang nanginginig ang kanyang boses at tila walang laman ang kanyang mga mata, sinabi niyang hindi niya kayang tiisin pa ang bigat ng kanyang konsensya. Sa harap ng mga otoridad, inamin niyang siya ang nagtapo ng katawan ng kanyang asawa, isang babaeng nagngangalang Taira Fubuki, sa dagat. Habang abala ang mga investigador sa masinsinang pagtatanong kay Saya upang makakuha ng karagdagang detalye, bandang 6:30 ng umaga kinabukasan, ika-28 ng Hunyo, isa na namang pagtuklas ang naganap. Sa isang kalapit na dalampasigan, isang mag-aaral sa elementarya na nagsasanay ng water sports ang nakapansin ng isang kakaibang bagay na palutang-lutang sa tubig. Dala ng kuryosidad at hindi pa batid ang bigat ng sitwasyon, nilapitan ng bata ang bagay upang mas makita ito. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanyang paningin. Isang kaliwang binti ng tao. Kaagad na iniulat ang insidente at mabilis namang rumisponde ang pulisya upang kunin at suriin ang natagpuang bahagi ng katawan.
Kinumpirma ng mga pagsusuri na ang binti ay ganap na tumutugma sa katawan ng babaeng natagpuan noong nakaraang araw. Walang pag-aalinlangan na ito ay bahagi ng mga labi ni Taira Fubuki. Dahil dito, agad na nagtipon ang pulisya ng isang search team na binubuo ng dose-dose ng katao at hinati sa maliliit na grupo upang masuyod ang buong dalampasigan sa pag-asang matagpuan ang nawawalang kanang binti ng biktima. Sa kabila ng masinsinang paghahanap, hindi pa rin natagpuan ang naturang bahagi ng katawan. Dahil sa kawalan ng bagong ebidensya, napagpasyahan ng mga investigador na bumalik sa silid ng enterogasyon at muling usisain si Saya sa mas mahigpit at direktang paraan. Sa ilalim ng tumitinding pressure at pagtatanong, tuluyan ng bumigay si Saya. Inamin niya na ang kanang binti ng biktima ay hindi kailanman itinapon sa dagat. Sa halip, ito ay kanyang itinago sa kanilang mismong tahanan. Ang bahay na tinitirhan noon ni Saya at Fubuki bilang mag-asawa ay matatagpuan humigit kumulang 25 milya mula sa lugar ng krimen. Agad na ipinadala ang isang pangkat ng pulisya upang magsagawa ng masusing paghahalughog sa nasabing tirahan. At gaya ng inamin ng sospek, natagpuan nga sa loob ng bahay ang kanang binti ng biktima. Sa patuloy na pagsisiyasat sa bawat sulok ng tahanan, nadiskubre rin ng mga otoridad ang isang malaking maleta na may tuyong bakas ng dugo na nangingitim na sa paglipas ng panahon. Kinilala ito bilang gamit ni Saya sa pagdadala ng katawan ng kanyang asawa mula sa bahay patungo sa dalampasigan. Sa loob ng maleta, may natagpo ang bote ng deodorizer na ginamit upang pagtakpan ng amoy. At higit na kapansin-pansin ang isang maliit na papel na may maingat na nakasulat na mga tala tungkol sa kung paano itatapon ang isang katawan. Ipinakita ng mga ebidensyang ito na ang ginawa ni Saya ay hindi lamang bunga ng biglaang bugso ng damdamin. May malinaw na paghahanda at pag-iisip na naganap bago ang krimen. Taglay ang hindi matatawarang ebidensya. Opisyal na inanunsyo ng pulisya bandang tanghali ng ika-28 ng Hunyo ang pag-aresto kay Taira Saya sa mga kasong pagpatay at paglapastangan sa labi ng isang tao. Nang tanungin tungkol sa motibo sa likod ng kanyang ginawa, nagsalita si Saya sa tinig na puno ng pait at sama ng loob. Ayon sa kanya, hindi na niya kinaya ang araw-araw na pagtingin ng kanyang asawa sa kanya ng may paghamak. Sa tuwing siya'y titingnan nito, ramdam niya ang lamig at distansya na para bang wala na siyang halaga. Dagdag pa niya, ang pagbabago raw ng asal ng kanyang asawa ay nagsimula nang siya ay mabaon sa malaking utang. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang bayaran ito, siya ay minamaliit at hinahamak. Araw-araw, paulit-ulit niyang nararanasan ang matinding pressure upang kumita at mabayaran ang kanyang pagkakautang hanggang sa unti-unting gumuho ang kanyang pagtingin sa sarili at tuluyang umabot sa pinakamababang punto. At sa gitna ng matinding depresyon, gumawa siya ng pinakamasamang pasya sa buong buhay niya na iniisip na iyon lamang ang tanging paraan upang matapos ang lahat. Ngunit nananatili ang mahalagang tanong. Sa kabila ng napakaraming posibleng paraan upang harapin ang sitwasyon, bakit pinili ni Saya ang pinakamadilim at pinakamalupit na landas na kitilin ang buhay ng sariling asawa? Bakit hindi niya naisip na iba ang opsyon gaya ng paghihiwalay o diborsyo? Upang masagot ang mga tanong na ito, kailangan nating bumalik sa simula at masusing silipin ang relasyon ng mag-asawang ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan nila? Kapwa ipinanganak noong 1992 sina Saya at Fubuki at unang nagkakilala bilang magkaklase sa universidad. Lumaki si Saya sa lugar ng Tama sa Tokyo at kilala bilang mas maagang nag-mature kumpara sa iba niyang kaedad. Ang ugat nito ay ang kanyang sitwasyon sa pamilya.
Mayroon siyang 4 na nakababatang kapatid at bata pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, napilitan si Saya na gampanan ang papel ng isang responsableng panganay. Sa halip na ang kanyang ina, siya ang umako ng pag-aalaga sa kanyang mga kapatid, pasan ang mabigat na tungkulin sa loob ng isang malaking pamilya. Ang mga karanasang ito ang nagtulak sa kanya na magbinata ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Lubos namang kabaliktaran si Fubuki. Siya ay kilala bilang masayahin, palangiti at may likas na husay sa pagkikipag-usap, dahilan upang palagi siyang napapalibutan ng mga kaibigan. Sa akademikong aspeto, kapansin-pansin din ang kanyang mga tagumpay. Aktibo siyang lumahok sa mga international exchange program at nakapag-aral pa sa ibang bansa, kabilang ang Estados Unidos at Singapore. Dahil dito, naging bihasa siya sa wikang English at kilala bilang isang estudyanteng masinop at may malinaw na direksyon sa pagbuo ng kanyang karera sa iba't ibang larangan. Opisyal na nagsimulang mag-date ang dalawa noong 3 taon nila sa universidad at kalaunan ay sabay ding nagpatuloy sa graduate school. Bagamat hindi nila lantarang ipinahayag ang kanilang relasyon sa mga kaibigan, pareho nilang ipinaalam sa kani-kanilang pamilya na may espesyal silang taong nakilala sa paaralan. Tulad ng ibang magkasintahan sa kanilang edad, minahal nila ang isa't isa sa paraang itinuturing na normal para sa mga nasa kanilang 20s. Ang universidad na kanilang pinapasukan ay isang technical na institusyon na kilala sa halos 100% employment rate pagkatapos ng pagtatapos. Dahil sa kalamangan na ito, matagumpay na nakakuha si Fubuki ng trabaho sa isang banyagang kumpanya na may maayos na kompensasyon matapos niyang magtapos ng kanyang master's degree. Samantala, noong Marso 2017, bigla ang nagpasya si Saya na huminto sa graduate school bago pa ito matapos dahil umano sa kagustuhang baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Sa panahong iyon, tila hindi naman ito nagdulot ng malaking epekto sa kanilang relasyon. Hindi nagtagal. Nagparehistro sila ng kasal at opisyal na naging mag-asawa kung saan kinuha ni Saya ang apelyido ng kanyang asawa alinsunod sa mga legal na proseso. Hindi ito itinuturing nakakaiba sa Japan kung saan may mga pagkakataong ang lalaki ang kumukuha ng apelyido ng babae. Pagsapit ng Nobyembre 2018, dahil sa paglipat ng trabaho ni Fubuki, lumipat ang mag-asawa sa isang bagong tayong apartment. Ayon sa mga kapitbahay na nakaalala sa kanila noong unang dumating, wala silang napansing kakaiba. Isang karaniwang batang mag-asawa lamang na nagsisimula ng bagong yugto sa buhay. Ngunit sa likod ng tahimik na anyong ito, unti-unti nang may nabubuong lamat sa pagitan nila. O di kaya sa mas tamang salita, hindi ito agarang lamat kundi isang dahan-dahang paglayo at mula sa distansyang iyon, nagsimulang umusbong ang kawalan ng kapanatagan. Habang tuloy-tuloy ang pag-unlad ng karera ni Fubuki, maayos ang kanyang trabaho at matatag ang kanyang kita. Ang kanyang asawa namang si Saya ay tila walang malinaw na direksyon matapos huminto sa pag-aaral. Ang kanyang pagiging walang trabaho ay tumagal ng tumagal. Ayon sa kanyang paliwanag, hindi raw siya makahanap ng trabahong tunay niyang nais gawin kaya hindi siya makapagtrabaho. Dahil dito, napilitan ang mag-asawa na umasa lamang sa kita ni Fubuki para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Umaasa si Fubuki na kahit pansamantala ay makahanap man lang ang kanyang asawa ng part-time na trabaho upang makatulong sa gastusin. Ngunit sa tuwing binabanggit niya ito, malabo lamang ang isinasagot ni Saya na siya ay naghahanap ng trabaho kahit sa katotohanan ay hindi naman siya aktibong kumikilos. Sa ganitong sitwasyon, lalo na't kakalipat pa lamang nila sa isang bagong tirahan, nagsimulang maramdaman ni Fubuki ang bigat ng pressure sa pananalapi.
Subalit sa halip na tumulong, hindi lamang tumanggi si Saya na akuin ang responsibilidad, kundi siya pa mismo ang lumikha ng mas malaking problema. Unti-unting naipon ang kanyang mga utang. May hilig si Saya sa paglalaro ng board games, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang gumastos ng labis-labis para sa hobby na ito. Mula sa pangunahing gastusin sa pamumuhay hanggang sa kanyang libangan, lahat ay binabayaran niya gamit ang credit card ng kanyang asawa. Kapag nakakaramdam siya ng kaunting hiya, kumukuha naman siya ng pera mula sa kanilang wedding gifts, ipon para sa honeymoon at maging sa personal na saving accounts ni Fubuki. May isang pagkakataon pa na ginamit niya ang credit card na nakapangalan sa kanyang asawa upang mag-withdraw ng cash at ilang beses din siyang umutang upang mabayaran ang sarili niyang mga pagkakautang. Hindi kailanman naging malinaw ang eksaktong dahilan kung bakit bigla siyang nagkaroon ng ganitong hindi makatuwirang paggastos. Gayunpaman, may mga nagsasabing posibleng ito ay bunga ng matinding stress at insecurity na dulot ng lumalaking agwat sa pagitan niya at ni Fubuki. Isang agwat na hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa direksyon, layunin at papel sa kanilang pagsasama. Hunyo 2019 lamang nang matuklasan ni Fubuki ang isang katotohanang lubhang nakakabigla. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang asawa ay palihim na nakapag-ipon ng napakalaking utang. Kapag isinama ang dating utang sa student loan, umaabot ang kabuang halaga sa humigit kumulang $40,000. Humigit kumulang 2,068,000 pesos, isang halagang hindi maituturing na maliit. Ang mas mabigat pa rito, wala namang trabaho at kita si Saya sa panahong iyon. Sa kabila nito, nagawa pa rin niyang manghiram at gumastos hanggang sa tuluyang lumobo ang kanyang pagkakautang. Gayunpaman, kahit nang mabunyag ang mapait na katotohanan ito, hindi pinili ni Fubuki na sisihin o pagalitan ang kanyang asawa. Sa halip na piliin ang diborsyo upang takasan ang pasaning pinansyal, nagpasya siyang manatili at subukang ayusin ang kanilang pagsasama. Taos-puso siyang naniwala na kung magtutulungan sila, malalampasan nila ang pagsubok at muling makapagsisimula. Hayagan niyang ibinahagi kay Saya ang kanyang saloobin, sinasabing nais niyang subukan nilang muli ang kanilang pagsasama. Hinihikayat siyang humanap ng trabaho at tiniyak na maaayos din ang lahat at sabay silang babangon mula sa kanilang pinagdaraanan. Para mapanatili ang kanilang pamilya, mas lalo pang nagsumikap si Fubuki. Tahimik niyang pinasan ang lahat ng responsibilidad nang walang reklamo. Si Saya naman ay nagsimulang magtrabaho sa isang butika malapit sa kanilang tahanan. Sa panlabas na anyo, tila unti-unti nang bumabalik sa ayos ang kanilang buhay mag-asawa at mistulang nalampasan na ang krisis sa kanilang pagsasama. Ngunit taliwas ito sa tunay na nangyayari sa loob ng isipan ni Saya. Ang kanyang pakiramdam ng pagiging mababa kumpara sa matagumpay na asawa ay hindi humupa. Sa halip, lalo pa itong lumalim sa bawat araw na lumilipas. Unti-unti siyang nilamon ng pakiramdam na wala siyang silbi at umaasa lamang sa kanyang asawa, isang damdaming patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Noong umaga ng ika-26 ng Hunyo 2019, tumawag si Saya sa butikang kanyang pinagtatrabahuhan upang magpaalam na hindi siya makakapasok. Sinasabing siya ay may trangkaso. Nagtaka man ang kanyang mga kasamahan dahil hindi naman panahon ng trangkaso noon. Tinanggap pa rin nila ang kanyang paliwanag at pinayuhan siyang magpahinga. Ngunit hindi iyon ang totoo. Wala siyang sakit. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pumasok sa trabaho ay dahil sa naganap noong nakaraang gabi. Pinatay niya ang kanyang asawa, si Fubuki, habang ito ay mahimbing na natutulog. Gabi ng ika-25 ng Hunyo, sabay na natulog ang mag-asawa. Bago tuluyang makatulog,
Hinawakan ni Fubuki ang kamay ng kanyang asawa at mahinahong nagtanong kung hindi ba ito nilalamig. Isang karaniwang tanong ng pag-aalala ng isang asawa, walang kakaiba at walang mas malalim na kahulugan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang simpleng pag-uusap na iyon ang tila nagpasiklab ng isang hindi mapigilang salpok sa loob ni Saya. Anuman ang eksaktong pumasok sa kanyang isipan sa sandaling iyon ay hindi na kailanman nalaman. Nang tuluyan ng mahimbing ang tulog ni Fubuki, ginamit ni Saya ang kanyang mga kamay at isang plastik na tali na natagpuan sa bahay upang pigilan ang paghinga ng kanyang asawa hanggang sa ito ay tuluyang mawalan ng buhay. Pagsikat ng araw, matapos tumawag sa butika upang magpaalam, sinimula niyang isipin kung paano niya itatapon ang katawan. Sa simula, balak niyang ilagay ito sa isang maleta at itapon sa dagat. Ngunit gaano man niya pilitin, ito ay hindi magkasya. Sa huli, napilitan siyang gumamit ng kutsilyo at lagari upang putulin ang magkabilang binti sa ibaba ng tuhod. Kahit matapos ito, hindi pa rin ganap na nagkasya ang lahat sa loob ng maleta. Dahil dito, iniwan niya ang kanang binti sa bahay. Isinilid ang natitirang bahagi sa maleta at saka umalis. Ang lugar na pinili ni Saya upang iwanan ang katawan ay isang hindi pangkaraniwang dalampasigan. Malayo ito sa imahe ng karaniwang beach. Napapalibutan ito ng makapal na halaman na humaharang sa tanaw, kaya't kung hindi ka residente ng lugar, halos hindi mo mapapansin na may dalampasigan sa loob nito. Isang lubhang liblib at bihirang puntahan na lugar. Kapansin-pansin na dati nang napuntahan ni Saya at Fubuki ang lugar na iyon nung sila ay nagdi-date pa. Kaya't malamang na ang alaala ng kanilang mga pagbisita roon bilang magkasintahan ang naging batayan ni Saya sa pagpili ng lokasyong iyon. Upang marating ang dalampasigan na humigit kumulang 25 milya ang layo mula sa kanilang bahay, sumakay si Saya sa ilang taxi at paulit-ulit na nagpapalit ng sasakyan. Pinaniniwalaang sinadya niya ito upang hindi makapukaw ng hinala ang kanyang biyahe sa iisang driver lamang. Nang malapit na siya sa kanyang destinasyon, hindi siya bumaba mismo sa tabing dagat. Sa halip, pinili niyang bumaba sa mas malayong lugar at maglakad ng mahaba sa gilid ng highway patungo sa mismong lokasyon. Bandang 2:15 ng madaling araw noong ika-27 ng Hunyo, dumating si Saya sa dalampasigan. Kinaladkad niya ang maleta na naglalaman ng katawan ni Fubuki saka ito binuhat habang lumulusong sa tubig at nagsimulang lumangoy palayo. Nang marating ang sapat na lalim, binuksan niya ang maleta at pinakawalan ang katawan sa dagat. Hindi ganap na malinaw ang kanyang mga naging kilos matapos nito. Gayunpaman, batay sa katotohanang ang maleta ay natagpuan kalaunan sa kanilang bahay. Ipinagpapalagay na matapos ang ginawa niya ay bumalik siya sa kanilang tirahan. Pagdating niya roon at maiwan mag-isa sa tahimik na apartment, unti-unting bumigat sa kanyang isipan ang realidad ng kanyang nagawa. Ang nakapanlulumong katahimikan ng bahay na dati puno ng boses at halakhak ng kanyang asawa ay tila unti-unting dumurog sa kanyang isipan. Maaaring ang matinding konsensya at pakiramdam ng pagkakasala ang tuluyang nagpabigat sa kanya hanggang sa hindi na niya ito nakayanan at nagpa siyang magtungo sa estasyon ng pulisya upang isuko ang sarili. Gayunpaman, matapos marinig ang buong pag-amin ni Saya, may mga bagay pa ring ikinakabahala ang mga investigador. Ang motibong kanyang ibinigay ay tila malabo at ganap na hindi kapanipaniwala. Kung isa sa alang-alang na pinili ni Fubuki na ayusin ang kanilang relasyon sa halip na makipaghiwalay ng matuklasan ang napakalaking utang ng kanyang asawa, mahirap paniwalaan na siya ay may paghamak o panlalamig na inilarawan ni Saya. Sa katunayan, walang ebidensyang nagpapakita na pinilit o pinressure ni Fubuki ang kanyang asawa na agad bayaran ang mga utang.
Isang detalye na lalo pang nagbigay ng mga tanong sa tunay na ugat ng trahedyang ito. Kung gayon, ano nga ba ang tinutukoy ni Saya na tingin ng kanyang asawa? Ang tinging para bang siya ay isang ganap na estranghero na sinasabi niyang hindi na niya kinaya? Totoo nga bang may ganitong pagtingin si Fubuki o ito ba ay isang imaheng nabuo lamang sa isipan ni Saya? Hindi nagtagal. Isang resulta ng pagsusuri ang inilabas na tila nagbibigay linaw sa misteryosong motibo ni Saya. Batay sa isinagawang psychiatric evaluation, napag-alaman na siya ay may narcissistic personality disorder. Isa sa mga pangunahing katangian ng mga taong may ganitong kondisyon ay ang matinding pagtingin sa lahat ng bagay mula sa pansariling perspektibo. Karaniwan, kapag may anumang sitwasyon na nakakasakit o nakababasag sa sariling pagpapahalaga sa sarili, nagiging matindi ang kanilang reaksyon at sa ilang pagkakataon, umaabot ito sa labis at hindi makontrol na asal. Sa kaso ni Saya, malinaw na siya mismo ang lumikha ng problema. Siya ang nag-ipon ng utang at siya rin ang naging ugat ng mga suliranin sa kanilang pamilya. Gayunpaman, sa loob ng kanyang isipan, unti-unting nabuo ang isang baluktot na paniniwala na siya raw ang biktima. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, itinuring niya ang sarili bilang inaapi at pinabayaan, isang pananaw na malayo sa aktwal na nangyari. Opisyal na nagsimula ang paglilitis kay Saya noong ika-28 ng Hulyo taong 2020 at tumagal ito ng 5 araw. Sa buong proseso, paulit-ulit siyang umiyak at nagpahayag ng pagsisisi. Ayon sa kanya, mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit siya mismo ang sumira at kumuha ng lahat mula rito at ang tanging masasabi na lamang niya ay paghingi ng paumanhin dahil hindi na raw niya alam kung ano pa ang maaari niyang gawin. Dumalo rin sa paglilitis ang ina ni Fubuki bilang saksi. Habang lumuluha, mariin niyang binigyang diin na gumawa ng lahat ng makakaya ang kanyang anak upang mapanatili ang kanilang pagsasama. Ayon sa kanya, hindi kailanman nawala ng pag-asa si Fubuki sa kanyang kasal at patuloy itong naniwala na maaari pa itong maisalba. Sa hatol ng hukuman, malinaw na tinukoy na ang motibo ni Saya ay ganap na nag-ugat sa pansariling interes at pagiging makasarili. Binigyang diin ng korte na ang kanyang ginawa ay isang lubhang mabigat at hindi mapapawalang salang krimen. Anuman ang antas ng pagsisisi na ipinakita niya ngayon, hindi na nito mababawi ang buhay na nawala. Gayunpaman, ang pinal na parusa na ipinataw kay Saya ay 17 taong pagkakabilanggo lamang. Bago ito, humiling ang prosekusyon ng 23 taong sentensya na inilalarawan na ang kaso bilang isang malubhang krimen na isinagawa dahil sa pansariling kapakinabangan. Ngunit sa huli, ibinaba ng korte ng 6 na taon ang inirekomendang parusa. Ang dahilan ng pagbawas na ito ay ang konsiderasyon ng hukuman sa kondisyon ni Saya na may narcissistic personality disorder bilang isang mitigating factor. Positibo ring tinasa ng korte ang kanyang pag-amin sa sariling kondisyon at ang ipinahayag niyang hangaring baguhin ang kanyang sarili at magsikap na maging mas mabuting tao. Ang mga salik na ito ay ang direktang nakaimpluwensya sa pagiging pinal na hatol ng korte. Isang desisyong patuloy na nag-iwan ng mga tanong, hindi lamang tungkol sa hustisya, kundi pati na rin sa mas malalim na ugnayan ng psikolohiya, pananagutan at pananaw ng batas. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Kung may natutunan kayo sa kasong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento.